Ayan, itong kinasasangkutang gulo ni Liza Tanas in the US, I think pwede itong maging dahilan para tuluyang maalis si Ngiwi sa posisyon. Kasi puro kahihiyan ang kinasasangkutan ng babaeng ito. And take note, First Lady ito ng Pilipinas. But anyway, pwede namang sabihin ni Ngiwi na asawa ko lang naman yan, di ba? Hindi naman ako kasama doon sa pagpunta sa US. Kuning-kuning hindi na kami nagmamahalan. Baka pwede pa maghugas kamay si Ngiwi, di ba? Hindi na kami nagmamahalan. Nandidiri na ako sa kanyang liog na kulubot, charot. At sa kanyang malaking tsanena na kapag bumuka ka ay parang palaka sa silong ni kaka. Charot. But seriously speaking mga kababayan, I think ang pinakamatinding magiging revenge ni VP Sara at nabanggit ko nga kanina na parang kuha ko yung if not ugali, personalidad ni VP Sara or at least na naiintindihan ko siya, no? Pero ang galing nga ng ating Vice President. Inimpeach nga siya, therefore, ang pinakamatindi niyang ganti sa mga taong gustong-gusto talaga siyang alisin sa posisyon, di ba? Ay ang gumanti rin ng impeachment. So, although mahirap pangunahan na baka ito ang strategy ni VP sa in-impeach niyo ako, magantay kayo. Ganyan din ang ipaparanas ko sa inyo. After all, kayo ang deserve ma-impeach at hindi ako. Okay? So, again po mga kababayan, going back noong October last year, ay sinabi ni VP Sara na meron na siyang mga listahan ng impeachable offense ni Ngiwi, di ba? Ito yung diniscuss ko kanina. Nag-iipon po talaga ang ating pangalawang Pangulo ng mga gagamitin niya para sa impeachment ni Ngiwi. So, ibig sabihin, di ba? Tama ba ako mga babayan? Ang pinakamagandang ganti ni VP Sara sa mga taong gusto siyang ma-impeach, ay di impeachment din. Pero mangangailangan ng matinding backup ang Vice President. At sabi ko nga sa inyo, at i-chika ko siguro ito kung hindi ko man may elaborate sa susunod na live ng Princess Maui 2 kasi doon ko lang pwedeng i-chika ang mga juiciness na hindi pwedeng i-chika sa maraming tao. Mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2 para malaman nyo ang mga check. Hello, manonood sa Princess Maui 1 or sa main channel. Ang pinakamagandang magiging strategy ng Vice President ay paupuin ang magiging kaalyado niyang Speaker of the House. At wala nang iba pang pwedeng qualified na magiging kaalyado ng Vice President para maka-rest back kay Ngiwi at kay Tamba, kundi ang maging House Speaker ang kanyang kapatid na si Kong Pulong Duterte. Kaya na pinagtataka ko mga kababayan, bakit kung todo promote ngayon ang mga IME vloggers kay Toby Chanko, si Toby Chanko relative pa rin yan by marriage ni Ngiwi. Hindi pala si Toby Chanko, since Chanko nga ang apelyido, ang kamag-anak ni Ngiwi, kundi yung asawa niya, si Michelle. I think Michelle yung pangalan, yun yung Romualdez. So, heroic ngayon, no? Talagang binibenta ng bonggang-bongga ng mga double agents. Hindi naman siguro lahat double agents. Yung iba nahawahan na lang. Kasi itong mga double agents, parang baka may kumpas ito ng prutas na maasim na gano'n ng hugis na i-promote nyo si Toby Chanko. And then, sabihin nyo sa mga friends niyo, ito yung mga previous hearings na magaling talaga siya. Nasaludo sa kanya si Senadora Miriam nung araw, na ano talaga, para talaga siya sa tama. Kaso mo nga, kamag-anak pa rin ni Ngiwi at Tamba yan. So I think, no, ang solusyon ngayon, since hindi nila mahawakan si Tamba, tama? Hindi mahawakan ni Liza Tanas si Tamba, hindi makontrol ni Mangga si Tamba. So ang pinakamaganda, paltan si Tamba, pero ang ipapalit, dapat kamag-anak pa rin nila by marriage or relative by affinity. Kaya dapat si Toby Chanko at hindi si Kong Polong. Alam ni Mangga na kapag si Kong Polong ang umupo as House Speaker, pwedeng ma-impeach ang kanyang kapatid. At poprotektahan niya yan. Kaya nga siguro dikit yan ang dikit kay VP Sara. Para maamoy niya ang galawan ng pangalawang Pangulo. Or mas mabasa pa niya, di ba?
Or maybe, kung ang kapatid niya will go down in the history as the first impeached president, hindi siya madadamay sa kahihiyan dahil kaibigan pa rin niya ang mga Duterte. Tama? Baka ramdam din ni Mangga na hindi siya magsasucceed, or kung pumalpak man yung pagpoprotekta niya sa kanyang kapatid, and worst case scenario, ma-impeach ang kanyang kapatid, at least kakampi niya pa rin ng mga Duterte, di ba? Hindi magagalit sa kanyang taong bayan, sa kapatid lang niya. Tuso si Mangga, no? Okay, si VP Sara, no, nakapag-ipon na ng 5 impeachable offense ni Wi. Ngayong taon ay pinabitbit ni Wi si Pangulong Duterte sa ICC. I think that's the 6th violation or impeachable offense ni Wi, kung hindi man pang-7. Tama? So, pakinggan po natin mga kababayan itong video nang binanggit ni VP Sara nung nangangalap siya ng mga impeachable offense ni Wi M. Ito yun nung October last year, di ba? Bago kami mag-EDSA. So, pakinggan niyo po ang Vice President. Impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ko ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. So, although merong 5 impeachment offense si Ngiwi last year, hindi nga raw papasa yan, hindi uusad ang impeachment kasi nga pinsan niya ang House Speaker ngayon. Ngayon, anong pwede maging solusyon ni Vice President Sara dyan? Kailangan iba na ang House Speaker. Kasi kapag si Toby Chanco ang pumalit kay Tamba, or si Tamba pa rin, or dalawa lang ang pagpipilian, si Tamba and Toby, hindi uusad ang impeachment. Would you agree with me mga kababayan na dapat si Kong Pulong ang House Speaker para umusad ang impeachment? Ini-ready na ni VP Sara ang mga di ba, impeachable offense ni Ngiwi. 5 na ang violation ni Ngiwi. Ay kahit nga lang isa ang Korea nga mga kababayan, di ba yung South Korea? Bumili lang ng mamahaling bag yung asawa, yung First Lady ng South Korea, yung asawa ng presidente, impeached! Or tanggal sa pwesto. Nag-people power ang Korea, tanggal sa pwesto yung presidente dahil lang bumili ng mamahaling bag yung asawa. Isang pagkakamali. Hindi pa nga yung presidente nagkamali, yung asawa lang Paano ka nakabili ng mamahaling bag? Ganyan lang naman ang sweldo mo or something. Anyway, malaki ang pera sa Korea. Malaki naman siguro ang sweldo. Kasi nga siguro nga, di ba, hindi sila sumusunod sa Code of Conduct and Ethical Standards ng public officials. May ganyan din tayo sa Pilipinas. Huwag kang mamuhay ng maluho, maging simple ka kasi unethical yan kung hindi man unconstitutional. O unconstitutional na nga, labag na nga sa batas, unethical, nakakahiya pa. 'Di ba? O nasaan naman ang delikadesa mo? Bakit nagpapasosyal ka? Ba't parang napakayaman mo? Public servant lang naman ang asawa mo. Partida, presidente yun. Ito si Ngiwi mismo ang may violations. Now, last year yan sinabi ni VP Sara, pakinggan nyo ang sinabi niya ngayon patungkol kay Ngiwi. Okay? And I think talagang hindi titigil ang Vice President. Hindi ko alam kung ito ay paghihiganti ng kanyang pamilya or niya dahil siya ini-impeach ngayon. Maybe paghihiganti niya to para sa ating lahat, di ba? Dahil hindi naman tayo dapat pamunuan ng taong ayaw magpa-drug test. Di ba? So, sabi kasi din ng ibang mga maka-IME na vloggers na kunwari Duterte supporters, pero maka-IME naman talaga, sige, papayag naman tayo makipag-reconcile, di ba? Ang mga Marcos sa Duterte, basta iuwi lang si Tatay Digong. Kulang! Kailangan magpa-drug test din siya.
Tama, isoli rin niya yung mga ninakaw niya. Now let's listen to the recent statement of the Vice President regarding sa plano niyang ipa-impeach ang inutil na Pangulo. Okay, listen. VP and yes, dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mabuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte of the Central Luzon. So yes. This is So last year, may nalikom na si VP Sara na impeachable offense ni 5. So ipapalagay na natin pang-anim ito mga kababayan. Itong impeachable, culpable violation of the Constitution, di ba dapat mong protektahan ng isang Pilipino, ang ginawa mo, pinabitbit mo papapuntang ICC. Ay kung hindi ka ba naman demonyong talaga. Ngayon ang kwento nga po mga kababayan ay sabi ni Attorney Glenn Chong, hindi galing sa akin, ayaw naman daw talaga ni Ngiwi na i-push noong March 11 yung pagpapakidnap kay PRRD. Ayaw rin daw ni Tamba. Ang nag-push lang yan ay si Butod. Yung babae raw talaga ang nasunod, sabi ni Attorney Glenn Chong. Teka muna, Ngiwi, yung babae bang yan ang presidente ng Pilipinas, hindi ba ikaw? Tapos gusto mong makipag-reconcile sa mga Duterte pagkatapos mong babuyin ang Pilipinas, pagkatapos mong babuyin ang pamilyang Duterte, ay gago ka. Abangan mo ang paghiganti ni VP Sara. At sa tingin ko mga kababayan, ma-execute ni VP Sara itong, di ba, I think, revenge niya since pinai-impeach siya, ay sino ba ang dapat ma-impeach? Ay di yung may violation 6 na eh. Hindi magpapatawad ang Vice Presidente. Karapatan niyang gumanti, lalo na't ang ganti niya ay ganti para sa ating lahat. At ma-execute yan ng Vice President na ma-impeach si Ngiwi kapag ang umupo ay hindi yung pinupush ngayon ng mga double agents na si Toby Chanco, na pinababango ang pangalan, para siguro siya ng pagbotohan at huwag na si Tamba, kundi si Kong Polong ang dapat na maging House Speaker. Hindi maipupush ni VP Sara ang impeachment ni Ngiwi or kahit ng Duterte Youth Party List na sinuspende ng COMELEC ngayon kasi nga raw may nakabinbin na kaso. Number 2, ang Duterte Youth Party List ni Nakadema. Hindi nila papayagang i-proclaim at makaupo kasi nga may nakapending daw na kaso. Tingnan niyo kung gaano katarantado ang COMELEC kasi Nakardema ang unang nag-file ng impeachment ni Ngiwi. Sa tingin ko, i-revise ni VP Sara yan. Sabi nga niya nung nakaraang interview niya dapat kinausap ako ni Cardema, ni Ronald Cardema, kasi magaling akong gumawa ng ganyan, no? Articles of impeachment. Nabubusisiin ko talaga ng gusto. Kasi kung hindi maayos ang pagkakagawa nila, baka hindi pumasa. Si Tamba pa naman ang speaker nung sinabit ni Cardema yung impeachment. Ngayong buwan lang din yata sinabmit, di ba? So, baka sa 20th Congress at kung pala rin ang ating Vice President na si Kong Polong ang umupo, ay good luck sa iyong Ngiwi. Kung paano yung kinakaladkad sa kahihiyan ng mga Duterte at pilit niyong pinapahiya dahil gusto niyong alisin sa politika bilang paghahanda sa 2028, mas matindi ang magiging mararanasan niyo kung ano, baka mas matindi pa, no? Ang sakit ng kung ano mang paghihiganti ang gagawin ng Vice President para sa mga Pilipino. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.